Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa ay narito, naglaan ng oras para po ating pag-aralan ang kanyang salita. Kumusta na po kayo ngayong oras na ito, ngayong gabi ito? Nawa ay patuloy nating nararanasan ang pag-iingat at kalakasan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon para ma-endure natin ang init natin pong nararamdaman, no? Dulot ng atin pong kapanahunan. Ang akin din pong panalangin, mga kapatid, ay nawa itong ating mga pinag-uusapan, itong ating pinag-aaralan na salita ng Diyos, no, tuwing Miyerkules, tuwing Linggo, at yung ating pong mga devotions every morning, ay nagbibigay po ng kalakasan at kasiglahan po sa ating pananampalataya. Naway nakikita natin ang kahalagahan nito sa buhay po natin, lalo na sa mga challenges na ating kinakaharap everyday. So sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Colossians chapter 1 verses 3 to 5. Colossians chapter 1 verses 3 to 5. Ang sabi po dito, "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. The faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of truth, the gospel." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Kami, Panginoon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Ngayong gabi, salamat at tinipon mo ang bawat isa. Salamat sa bawat isinuniglaan ng oras para purihin ka, pag-aralan niyo salita at makibahagi sa pananalangin. Ngayong gabi sa aming pag-aaral ng inyong salita, nawa ay makita muli namin ang inyong direksyon, ang inyo po, Panginoong mga gustong ipagawa sa amin. At tulungan mo kami na huwag magdalawang isip, huwag mag-hesitate, Lord, to obey you. Kaya, Panginoon, ihanda mo ng puso't isipan namin sa pag-aaral. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Dahil po sa dumarami ng mga counterfeits or mga fake na products sa kapanahunan at sa buong mundo, ang College of Communication, Arts, and Sciences ng Michigan State University ay nagkandak po ng survey na kanilang sinurvey ay the most counterfeited products in the world. Okay? Ano daw yung pinaka-pinipeke parate, no, na mga produkto sa buong mundo. At kanila pong na-discover ay may dalawang product nasa top 1 and top 2 na ito po ay madalas pinipeke at ito po ay binibili ng maraming mga tao. Ang una ay mga damit, ano po? At ang pangalawa ay sapatos. Okay? Kung mapapansin po natin, kahit dito po sa ating bansa, no? Makikita po natin, no, yung mga sinusuot natin, mga binibili natin ay madalas, no, ay counterfeit, no. Yung mga ino-order natin online, madalas ay counterfeit kasi nakakapagtaka, sobrang mura, di po ba? At ang isa pa po sa kanilang na-discover sa survey na ito ay 7 sa 10, no, ng mga tao na bumibili ay binibili nila ay yung counterfeit or fake. Bakit nila ginawa itong survey na ito? Para bigyan ng babala ang lahat ng mga tao, no, na talagang mahilig bumili ng mga ganito. Sapagkat kung atin talaga susuriin yung kanilang mga produkto, hindi lamang siguro sa mga damit at sa mga sapatos, no, lalo na pagka mga electronic gadgets, di ba? Marami ay substandard. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, yung mga chargers, no, madalas pinagmumulan ng sunog. Di po ba? Kaya napaka-delikado pagka counterfeit ang iyong binibili or mahilig ka doon, no? Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po mga products ang counterfeit. Sa panahon din natin ngayon, marami pong mga mandaraya, di po ba? Marahil ay naka-receive na po kayo ng mga text messages na nanalo ka or yayaman ka basta mag-invest ka lang sa ganitong number. At nakakalungkot sapagkat marami pong mga kababayan natin ang nabibiktima. Yun din po mga illegal recruiter, yung mga pupunta sa abroad, no, na magbabayad lang ng ganitong halaga. At marami po sa kababayan natin at talagang mangungutang, ibebenta ang mga ari-arian para lamang
makapunta sa ibang bansa. Pero nakakalungkot na yung palang ahente ay manloloko lang. At ano ang ating reaksyon? Galit tayo, nalulungkot tayo. Mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay kung paano mo malalaman kung sino ang genuine at ang counterfeit. Sapagkat kung may mga produkto, may mga tao na mga fake, ay meron din pong mga Kristiyano, mga nagsasabing sumusunod kay Kristo na counterfeit or fake din. Ito pong pag-aaralan natin, pinakita po dito ni Apostol Pablo kung paano mo malalaman yung totoong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At nawa mga kapatid, pagkatapos nating mapakinggan ang mensaheng ito, ay suriin din natin ating mga sarili. Baka hindi po tayo totoong mga mananampalataya. At kung sakali na makita natin yun, ang gawin po natin ay isuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat yun lamang po ang nakalagay sa Bible para ikaw ay maging tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Genuine Follower of Jesus. The Genuine Follower of Jesus. Ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At kung babalikan natin itong aklat ng Colossians, ito ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nasa kulungan. Kasama nga ito doon sa prison epistles, yung sa 4 na sulat ni Apostol Pablo sa iba-ibang mga churches. Sa Philippian Church, Ephesian Church, then ito, Colossian Church, at yung isa pa ay kay Philemon. At sinulat niya ito nung siya ay nakulong nga sa Rome, yung unang pagkakakulong niya. At kaya niya isinulat ito ay kanyang tugon doon sa report ng kanilang leader na si Epaphras. Na ito si Epaphras, naligtas siya. Nung si Apostol Pablo ay nagpunta sa Ephesus at nagstay siya doon ng matagal. At ayon sa mga Bible experts, sa pamagitan ng ministry ni Apostol Pablo doon sa Ephesus, itong si Epaphras ay naligtas at siya ay nagpunta nga sa Colossae at doon siya nagpastor. Marahil itong si Epaphras ang nag-start ng ministry doon. Nung malaman ni Epaphras na itong si Pablo ay nakulong sa Rome, siya ay nagpunta doon upang tulungan si Timothy na kasama ni Apostol Pablo sa mga pangangailangan ni Apostol Pablo. At sa kanyang pagpunta doon, ni-report niya kung ano ang mga nangyayari doon sa church ng Colossae. At ito nga po ang una na kanyang binanggit. Itong mababasa natin sa chapter 1. Ang dalawang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo dito sa mga taga Colossae, itong mga mananampalataya sa Colossae, una ay para i-commend, para sila ay i-encourage na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. At pangalawa, para itama yung mga maling turo na kanilang naririnig ng mga false teachers na hindi enough si Christ para makaligtas at hindi Diyos si Kristo kaya hindi dapat pagtiwalaan. At alam po ninyo mga kapatid, napakahalaga ng pagkakakilala natin sa Panginoon. Napakahalaga na tama ang ating pagkakilala sa Kanya sapagkat yun po ang magdidikta kung anong klaseng ugali magkakaroon po tayo. Okay? At yun po ang sinigurado ni Apostol Pablo. Pinakilala niya kung sino ang Panginoong Hesukristo sa mga Colossian believers. Una, para hindi sila madaya at pangalawa, para maging maayos ang kanilang pag-uugali. Kaya meron po tayong makikita, based po dito sa verses 3 to 5, meron tayong tatlong marks of a genuine Christian or genuine follower of Jesus, na isinulat ni Apostol Pablo sa pamagitan ng kanyang panalangin ng papuri. Ang unang marka, or ang unang patunay na ang isang Kristiyano o isang tagasunod ni Kristo ay totoo, ay makikita natin dito sa verse 4. Ang sabi diyan, because we have heard of your faith in Christ. Narinig namin ang inyong pananampalataya kay Kristo. Ang sabi sa verse 3, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith.
in Christ. No? Talagang nagpapasalamat sila, natutuwa sila. No? Nung marinig nila, ayon kay Epapras, yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang dahilan kung bakit siya nagpapasalamat ay hindi lang doon sa faith nila, kundi kung ano ang ginawa nila doon sa faith na yon na kanilang tinanggap. Okay? Nakuha niyo po ako? Kasi nakalagay po dito sa chapter 2 verse 5 kung ano ang ginawa nila doon sa kanilang faith. Sabi niya dito, "For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is." So, pansinin niyo yung word na how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Gaano sila kaayos, gaano sila katatag sa kanilang pananampalataya. Yung katotohanan yun, ano po, ang nagbigay ng kagalakan kay Timoteo at saka kay Apostol Pablo. No? At yun ang kanilang pinapasalamatan sa Panginoon every time na sila ay nananalangin. So, ang unang marka na makikita po natin sa isang tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo is loyalty to Christ. Okay? Loyalty to Christ. Yung kanilang pananatili, no, sa Panginoong Hesukristo. Again, kung babalikan natin yung reason kung bakit ito sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat during this time, ang daming mga false teachings na kumakalat. At pagka hindi tama nga yung iyong paniniwala sa Panginoong Hesukristo, ikaw po ay maliligaw. Ikaw ay madadaya. Ganun din po sa kapanahonan natin ngayon. Marami pong mga ibang turo, taliwas na turo sa katuruan ng Biblia. At kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, kayo po ay madadaya. Kayo ay madadala. At kung inyo pong mapapansin, itong mga false teachers na ito, ang gagaling nilang magpaliwanag, ang gagaling nilang mangkumbinsi. No po, talagang pinag-aaralan nila yan. At kung ikaw nga ay hindi mo alam kung ano yung pinapaniwalaan mo, madadaya ka. Kaya ang encouragement ko po sa bawat isa, mga kapatid, huwag lang nating basahin, huwag lang nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ito po ay ating pag-aralan. Okay? Para mas maging matatag ang ating pong pananampalataya, katulad po ng mga Colossian believers. No? Na ito po ang ikinatuwa ni Apostol Pablo, no, sa kanila. Kaya yun po ang una na makikita natin bilang patunay na ang isang Kristiyano ay totoong tagasunod ni Kristo. Ngayong gabi, mga kapatid, gaano kalalim ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo? Kung sakali po kaya na meron kayong makausap, merong tao na magturo ng taliwas, no, sa katuruan ng Biblia tungkol sa Panginoong Hesukristo, tayo po kaya ay madadaya? No? Tayo po kaya ay malilito? Tayo po kaya ay magtataka? Ang mga Colossian believers, hindi sila natinag, no? Sa kabila ng napakaraming mga maling turo, no, na naririnig nila. At yun nga, sinundan pa ni Apostol Pablo ng mga katuruang ito para panatilihin, no, para lalong maging matibay ang kanilang pananampalataya. At ang sabi pa nga niya dito sa Colossians chapter 2 verses 6 to 8, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on the human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ." Okay, so ito yung matindi na paalaala ni Apostol Pablo sa mga Colossian believers, no, na kayo na tumanggap sa Panginoon, kayo ay manatili sa pananampalataya sapagkat sa inyong pananatili, kayo ay lalago, kayo ay titibay sa inyong pananampalataya at hindi kayo maapektuhan, may impluwensyahan ng ibang mga turo na taliwas o malayo sa turo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, kung kayo po ay naglaan ng oras para
umattend sa ating MP3, no po, pinakinggan nyo ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay naglaan ng oras every morning to read His Word, to understand His Word, to meditate His Word. Kung kayo po ay pumupunta pag Sunday, no po, to meditate His Word, to listen to His Word. At kung atin po itong ina-apply sa ating pong buhay, nais ko pong sabihin to sa inyo, hindi po sayang yung inyong effort, yung inyong oras, no? Yung inyong mga resources para pakinggan at gawin ang utos niya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, magbubunga ito sa ating pong buhay. Magiging matatag po ang ating pong pananampalataya. Hindi po tayo madadaya, hindi tayo maloloko ng kahit sino man ng mga false teachers. So, ito po ang una na tanda ng isang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. They are loyal to Christ. We should be loyal to Christ. No? Tayo po ay magtapat sa Panginoon. At yun nga po ang sabi sa John chapter 15 verse 5, ang sino man ang nananatili ay magbubunga ng marami. Kaya kung patuloy tayong mananatili sa Panginoon, patuloy po na pagpapalain tayo niya. Okay po? So yun ang una na mark ng genuine follower of Jesus. Una, loyalty to Christ. Second, love for people. No? Loyalty to Christ and then love for people. Pagmamahal sa kapwa. Yan po ang sabi dito sa verse 4. Ang sabi diyan, and of the love you have for all the saints. Okay? Yung saints diyan ay hindi yan yung mga patay, kundi ito ay yung mga buhay. Okay? Na lahat ng tumanggap sa Panginoon sa harap ng Diyos, sila po ay mga banal. Okay? Hindi sila banal or hindi sila naging banal dahil sa kanilang mabubuting ginagawa. No? Kundi naging banal sila dahil nilinis sila ng Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo po yung difference? So tayo po na tumanggap sa Panginoon, we are saints. Although hindi po tayo tumatawag na Saint Eleno or Saint so and so sa panahon natin yan. Pero sa mata ng Diyos, positionally, tayo po ay mga banal, mga santo, at santa. Ngayon, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ang pangalawa na marka ng totoong tagasunod ni Kristo, they love the saints. They love the believers. They love the believers. No? Yung mga mananampalataya ay mahal nila. At pansinin niyo po itong word na for all the saints. All. Okay? Lahat ng mananampalataya. Alam niyo kung iisipin natin yung pagmamahal na yon, no? Ay parang napakahirap kung i-apply natin yun sa lahat ng mga mananampalataya. Dahil aminin natin, dahil tayo po ay hindi pa perfect, no? Wala pa po tayo sa langit, kaya marami pa tayong mga weaknesses, o marami pa tayong mga imperfections, marami pa tayong flaws sa buhay po natin, nagkakamali pa tayo ng maraming beses. Napakahirap i-apply po nito. Di po ba? Pero mga kapatid, kung alam natin kung ano yung kahulugan ng love dito, ito yung agape love, yung thinking and doing what is best to your brothers and sisters. No? Ang ibig pong sabihin, itong pag-ibig na ito ay hindi nakasalalay sa iyong nararamdaman. No? Kasi pag pinag-usapan ng love, yun lagi ko ano yung nararamdaman. Kung kinikilig tayo o kung may magic, di ba? Kung dun po ang basihan, dalawa ang pwede mangyari. Una, mahihirapan tayong magmahal ng iba. Okay? Mahihirapan tayong sundin ang utos ng Panginoon. At ito pa ang masakit. Mahihirapan din yung ibang tao na mahalin tayo. Okay? Nakuha niyo po ako? So, kumbaga, ikaw nahihirapan ka na mahalin sila, sila din mahihirapan sa'yo. So, parehong mahirap. Kung sa puso or yung pakiramdam ang basihan. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, yung agape love, no? Yung thinking and doing what is best to your brethren. No? So, ibig sabihin, kahit anong nararamdaman mo, ang isipin mo at gawin mo, kung ano yung makakabuti sa kapwa. Lalo na sa mga kapatiran. At ito ang ginagawa ng mga Colossian believers. At ang sabi dito, all the saints, hindi lamang sa mga Colossian believers, kundi yung iba pang mga believers, no? Na marahil ay
nakakasalamuha nila. Sometimes sa ating po mga churches, magandang palalahanan din po tayo. Minsan, nakaka-develop po tayo ng exclusivity. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga kagrupo lang natin, ang ating kinakausap, ang ating pinapansin, ang ating pinaglilikuran. Pero pagka taga-iba ng lugar, taga-iba ng church, hindi na natin pinapansin or ayaw man lang nating batiin. Di po ba? Napansin niyo po ba yan? So, dito, ang mga Colossian believers, no, basta't mananampalataya, no, basta't tagasunod ng Panginoong Kristo, pinaglilingkuran nila, no, talagang iniisip nila at ang ginagawa nila kung ano yung makakabuti sa kanila. Yan ang report ni Epaphras kay Apostol Pablo, na matindi ang pagmamahal ng church na ito sa lahat ng mga mananampalataya. At ito ang pangalawang marka ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Mahal niya, no? Pinaglilingkuran niya ang mga mananampalataya. Ang sabi sa John chapter 13 verses 34 and 35, ang sabi ng Panginoon dito, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another." Okay? So makikita po natin dito yung katotohanan ng utos ng Panginoon bago siya mamatay, no? Ang sabi niya sa mga apostol, magmahalan kayo sa isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo, no? Sapagkat sa pamamagitan nito, makikilala nilang lahat, no, na tagasunod ko kayo. Okay? This is very interesting, no? Hindi niya sinabi dito na masterin nyo, no, ang mga doctrines. Sapagkat sa pamamagitan ng pagmaster niyo ng doctrines, makikilala kayo na tagasunod ko. Hindi yun, ano? Kundi yung love. No? Pero hindi ko po sinasabi na huwag na nating masterin ng mga doctrines. Ganito po ang punto ng Panginoong Kristo. Pagmahal mo ang Panginoon, pagmahal mo ang isa't isa, no? Gagawin mo ang lahat, no, para makilala pa ang Panginoon, para maipakilala pa ang Panginoon sa iba. Okay? At ang isang paraan para makilala natin ang Panginoon is through mastering His teaching. Di po ba? Pag-aralan natin ng maigi yung doktrina po natin dahil mahal natin ang Panginoon. Di ba ganoon naman tayo pagka nagmamahal? Gusto nating matutunan, gusto nating makilala pa, gusto po nating malaman kung sino siya, kung anong gusto niya, kung anong ayaw niya. Di ba? Kung ano yung totoo niyang pagkatao. Ganun din po ang ating pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa ating kapwa. No? Gusto natin, no, na makilala pa sila, gusto natin na makilala pa ang Panginoon. At yun nga po, sa pagkilala natin sa Panginoon, ang isa sa kanyang turo is to serve one another. Wala kang dapat itatangi. Kaya mga kapatid, gusto ko pong itanim natin to sa ating puso at sa isipan. Sana pagpupunta po tayo sa church, no? Ang mindset natin ay ito. Sino ang aking mapapaglingkuran? Sino ang aking matutulungan? Okay? Hindi po ganito. Sino ang tutulong sa akin? No? Sino ang mag-aasikaso sa akin? Sana hindi po yan ang ating nasa isip pagpupunta tayo sa church. No? Sana hindi natin iniisip na sino ang maglilingkod sa akin, kundi sino ang pwede kong paglingkuran. At pag ganyan daw po ang ating attitude, mga kapatid, every time we go to the church or we got involved sa fellowship, no, ang thinking mo, paano ako makakapaglingkod? Then you are a genuine follower of Jesus, a genuine Christian, no? Because you love all the saints. Okay? At yan po ang patotoo ng mga Colossian believers. They love the saints. Ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pong iglesia at sa mga iglesia na inyo pong napupuntahan, sino po kaya doon ang lagi niyong nakikita na nangangailangan ng tulong natin? Nangangailangan ng oras, no? Nangangailangan ng balikat na masasandalan, no? Kung tayo po ay may extra money, sino kaya doon ang pwede nating tulungan? Kasi ito po ang nagpapatunay na tayo po ay tunay na Kristiyano when we love to serve others. Okay po? So yun po ang pangalawa na patunay. No? Ang una,
ay loyalty to Christ. Second, love for the saints or love for the brethren. And then ang panghuli, longing for the future. Longing for the future, no? Or yung pagnanais, no, na dumating na ang hinaharap. Ang sabi po dito sa verse 5, the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven and that you have already heard about in the word of truth, the gospel. So, pansin nyo yung word na the hope, no? The faith and love that springs from the hope. Okay? So, kung inyong mapapansin, yung love, faith, and hope, no, na nababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13, ay present dito. At dito, ang sabi ni Apostol Pablo, yung loyalty natin kay Christ at yung love natin sa mga mananampalataya ay nag-uugat, no, sa ating longing for the future or yung atin pong pagpunta sa langit, yung pangako ng Panginoon after this life, no po. Kaya sila nananatili, no, sa Panginoon, no. Kaya sila ay naglilingkod sa mga tao sapagkat may gagawin ng Panginoon sa bawat isa na magtatapat sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At ito po ang pangatlo na tanda, no, na mark ng isang tunay na mananampalataya, no? He is longing for the future, no? Wini-wish niya, no, na sana ay bumalik na ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Okay, ito po weeks na lang at siya po ay mamamatay na, no? At ito ang sabi niya, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So dito si Apostol Pablo, malapit na siyang mamatay at sabi niya kay Timothy, niya sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished my race, I have kept the faith. And then, pagdating sa verse 8, no, merong nakalaan na gantimpala sa akin, no, na ibibigay ng Panginoon. At hindi lang sa akin ibibigay, kundi sa lahat ng mga nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, are you longing for Christ coming? Okay? Kung ikaw ay hindi excited, no, or kung ayaw mo pa, or kung wala lang ito sa iyo, I think there is something wrong with your salvation, no? Sapagkat ang isang tunay na mananampalataya, ang isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na tagasunod ni Kristo ay nananabik sa muling pagbabalik niya. Parang dalawang tao na nagmamahalan, no? Pagka nag-abroad yung lalaki, no? Siyempre yung naiwan, no, ay nananabik na umuwi at ganoon din yung umalis. Nananabik din siyang umuwi, no? Iniintay niya yung time na siya ay makakauwi at magkikita sila ulit. Yung talagang nagbibilang na ng oras, nagbibilang na ng mga araw at excited na excited. Kasi mga kapatid, the moment na yung umalis at saka yung naiwan ay hindi na excited, no, sa kanilang pagkikitang muli, ang ibig sabihin ay wala na yung pagmamahal. Di po ba? Pag yung ang sinabi, dumating ka o hindi, okay lang, no? Or umuwi ako o hindi, okay lang. Pagka ganun po ang usapan, there is something wrong with the relationship. Pero dito, mga kapatid, ang mga Colossian believers, no? Kaya sila nagtatapat sa Panginoon, kaya sila naglilingkod sa mga mananampalataya. Because they are longing for that day, no, na magkikita sila ng Panginoon at ipagkakaloob din yung mga rewards. Okay, mga kapatid, may rewards na ibibigay sa atin ang Panginoon, lalo na sa mga tapat, no, at nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa gabing ito, mga kapatid, matatanggap kaya natin ang reward na yun, no po, itong sinasabi ni Apostol Pablo na crown of righteousness. Ngayong gabi, mga kapatid, ano po ang ating pinagkakaabalahan? Ano po ang ating mga ginagawa?
Yan po ba ang gusto ng Panginoon na gawin natin? Yan ba ang gusto ng Panginoon na tapusin natin? Or sa ginagawa ba nating ito, nating gusto na abutan tayo ng Panginoon? Mga kapatid, ngayong gabi, maraming pong mga counterfeit, maraming mga fake na kumakalat, at kahit mga Kristiyano na nagsasabi ay hindi natin alam kung ito ay fake o hindi. Pero for sure, meron. No? Ito pong ating napag-aralan ngayong gabi ay nagpapakita kung sino ang fake at saka ang genuine. Nawa tayo po ay matagpuan ng Panginoon at makita rin natin ang ating sarili na totoong mga Kristiyano. At magiging totoo lang tayo mga Kristiyano, mga kapatid, if we are loyal to Christ, if we love the brethren, we are longing for the future. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakita ni Apostol Pablo kung sino ang mga totoo at hindi totoo na mga tagasunod mo. Lord, tulungan mo kami na maging totoo hanggang sa muli mong pagbabalik. At kung merong isa sa amin at kung merong ilan sa amin na na-realize nilang hindi totoo ang kanilang pananampalataya sa inyo, nawa Panginoon, isuko nila buhay nila, tanggapin ka sa kanilang puso bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas. At Lord, patuloy na samahan mo kami, palakasin mo kami sa mga pagsubok namin pong pagdadaan. Tulungan mo kaming maging tapat sa inyo hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.